buhay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoreñong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay Yo! Casado Broadcasting Service, KBS-ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda Namuco, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When is Pino Lawson? News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kikima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Casado Broadcasting Service, KBS-RMM, Diario Radio TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Casado Broadcasting Service, ABS-RMM, Diario Radio TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS-RMM, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Casado Broadcasting Service, KBS-RMM, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Team namin solid, mabilis at totoo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Casado Broadcasting Service, KBS-RMM. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin. habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay
Alas 9:11 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMN News. Dayo na TV pa. Okay, alright. Magandang umaga sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning everyone. Magandang umaga po ngayong araw ng Huwebes. At syempre, lahat po tayong mga kasama at mga kapatid ay magsasama-sama po ngayong April 30, 2026 ng taong kasalukuyan. Eto naman po tayo upang magtanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at impormasyon. Halina po kayo mga minamahal nating mga kababayan upang ating pagsamasamahan ang mga mahalagang mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ang lahat ng ating mga balita at mga impormasyon na nakalap sa iba't ibang dako ng mundo. At syempre sa ating mga masisipag na mga kolumnista at writer, sa ating mga kalsado patroller na nasa iba't ibang area at dako ng Mega Manila, Calabarzon area, Mimaropa, maging sa area at lugar ng Kamindanawan at Kabisayahan. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng ating mga kalsado patroller na naka-standby sa iba't ibang area. Mga kalsado patroller, standby report. Bagamat sabi nga po ilang araw na hindi nyo po nakita sa himpapawid ang inyong abang lingkod sa kadahilan ng napakarami po ng mga inaasikaso ng ating team ng Balitang Kasado. At ang ating pong nakakasama po dito sa ating Studio 1 bilang tumatayong production assistant ay si Ate Del Rose Aldia Santos at Ate Rosemary Padiron Lauson. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre ganun din po ang ating mga nasa Studio 2 Buluwagan ng Balitaan sa kinaroroonan naman ng ating publisher, ang ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at syempre ganun din po sa ating news director, ang isyo ng lipunan, ang Bisayang Tisoy, Kuyang Wayne Espino Lauson ang nasa Studio 3. Ang atin din pong nakakapiling ang nasa Studio 4, dyan sa San Bales, Region 3, Kuyang Paul Aludo. At ang ating PRO, Kuyang Stephen Aludos, Sabati Aludo. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. At siyempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na ikangay ilang araw na talagang atat-atat para maghatid ng kanilang mahalagang balita. Kaya humihingi po ng paumanhin ang inyong abang lingkod sa kadahilanan pong talagang napakarami at pulibok po ang ating mga skid. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang mindurin yung Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Nagpupugay ng isang napakagandang araw po ngayong araw ng Huwebes. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan na nanonood at nakikinig dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Siyempre magandang umaga po kay Kuyang Ogie Agnes. Thank you Kuyang Ogie. Siya po isa po natin sa kasamahan ng Balitang Kasado na sa atin sa AF sa ating icon na sabi sa punguna po ng ating butihing CEO President Titonel Talavera. Yan, magandang umaga Kuyang Ogie Agnes. Siyempre, ganun din po kay Ate Risa Uray. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, nito pong April 26,
nagdaos ng ika-15 taong anibersaryo ng Balitang Kasado. At syempre, sa pangunguna po yan ng ating masigasig at gentleman na publisher, Kuyang Alan Bordeos. At inabibilangan din po ng inyong abang lingkod at 10 ng lahat po ng haligi ng KBS RMM News TV. Sa ating mga magigiting at masisipag na mga patrollers, sa ating mga writer at kolumnista ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal mga kababayan ng ating mga mahalagang mga balita. Bagamat sabi nga po ay napakainit ng temperatura ng araw na nararamdaman ng bawat isa. Lalo na kapag ikaw ay lumabas ng iyong tahanan, ng mga gusali na kung saan ikaw ay nagtatrabaho. Kaya ang paalala lamang po natin mulit-muli sa ating mga minamahal na mga kababayan, magdala ng pananggalang sa init ng sikat ng araw sapagkat tumatalab at tumatagos po sa mga balato. Kaya yung pong dating maitim ay talagang lalong iitim. Oo. Sabi nga moreno naman. Morena. Ito namang mga mapuputi ay talagang magkakaroon naman ng sunburn. Kaya ang ginagawa nung iba, pumupunta sa mga beach para magpa-sunburn, no? Talagang sa init po ng tindi ng araw na yan ay talagang napaka-grabe ho, mga minamahal nating mga kaibigan. Ho. Kaya kinakailangan pong magbaong kayo lagi ng tubig na maiinom kapag kayo po ay naglalakbay o nagbabiyahe. Yan. Lalo na po dun sa mga naglalakad lamang o walking distance. Sabi nga kahit medyo may kalapitan lamang yung inyong lalakarin, talagang kinakailangan pong may bitbitin kayo na isang buting tubig. Ho. O, yung maiinom mo, hindi ho yung pangligo. Siyempre bago ka lumabas ang iyong bahay o nang saan man ay kailangan maligo muna para makasingaw yung init ng katawan. Sapagkat sabi nga po ay matindi po talagang epekto po niya lalo na po doon sa mga high bloodin. Ho. Mas iba po yung high blood kaysa doon sa high bloodin. O ang high bloodin ay yung magagalitin lang. Pero yung talagang high blood ay talagang sabi nga ay matuwa man, kumagalit, iisa lamang po ang resulta. Sabi ngay nagkakaroon na sinasabi nating pagka-dismaya o pagkagalit minsan, dahil lalo na nga po mainit yung kanyang lugar ng kinaroroonan. Kaya kinakailangan po talaga ingat-ingat lagi. Anyway, magandang umaga po sa mga taga Viva KPP Divine Healing po dyan sa Oriental Mindoro, dyan sa buong Mimaropa at Calabarzon area, na kung saan naroroon po yung mga brother at sister ng KPP Divine Healing. Kaya magandang araw po sa inyo at naway lagi pong maging malakas din ang inyong mga pangangatawan at maging matatag ang inyong pagsisilbi sa ating mga kababayan. At syempre sa lahat po ng ating mga buong miyembro ng KPP sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular na rin po yung mga KPP po na naandyan sa Rome, dyan nasa Italy, na nasa New Jersey, New York, yan. At ganoon din po yung nasa Finland, at nasa Hong Kong, marami pong mga kasapi po ang Divine Healing ng KPP. Sabi nga sa pangunguna po, pamumuno ng ating si Brother Ansel Arroyo ng Barangay Bangkatan, Baco, Oriental Mindoro. Ganoon din ni Brother Robin Pamilara, at si Brother Gerald Gasik. Likewise kay Brother Celso Cueto at Brother Bet Oben Alban. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ng ating mga mahalagang mga balita. Narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Ready, go! Ganap na alas 9:21 ng umaga. Alright, good morning kay Sister Gina Chavez ay ang Antipolo City.
Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakikinig, na ating mga kababayan po dyan sa lugar ng lungsod ng Antipolo, sa buong lalawigan ng Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Anyway, mga kababayan, narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! Senado pinaninindigan ni Vice President, pinalakas ang kaso para sa impeachment ayon kay Luestro. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, sinabi ni Batangas Representative Bill Jinky Betrex, Luistro nitong Miyerkules na ang pinakahuling paninindigan ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa nagsasabing handa siyang sumagot lamang sa Senado ay nagpapatibay lamang sa impresyon na ang mga ebidensya na inilatag na sa House Committee on Justice ay sapat na upang isulong ang impeachment case. Una, sabi ng mga abogado, handa raw sumagot ang Vice Presidente, handa raw siyang umarap pero sa Senado. Hindi dito kundi sa Senado, sinabi ni Luestro sa pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaint sa inisinampa laban kay Duterte. Napaisip tuloy tayo kung doon siya sasagot, hindi ba't kinikilala na rin niya na mayroon ng sapat na ebidensya dito at patungo na talaga sa Senado ang kasong ito, tanong ni Luestro. Sinabi ni Luestro na ang reaksyon ng kampo na isinasalang-alang sa kabuuan ay nagsasabi dahil sa halip na buwagin ang mga numero na iniharap sa komite, epektibong inilipat nito ang agrumento sa tiempo, lugar at proseso. Sinabi niya na ang komite ay hindi maaabala mula sa tungkulin nito at konstitusyon sa pamagitan ng panlabas na pagmiminsahe o pangingigipit, lalo na kapag ang landas ng ebidensya ay nagiging mas malinaw. Ipinaalala ni Luestro na komite na hindi hinihiling sa Kamara na magpasya ng pagkakasala kung ang talaan ay naglalaman naman ngayon ng sapat na batayan upang payagan ang proseso ng konstitusyon na magpatuloy. Gayunman, iminungkay niya na maaaring ipagkaloob na ng mismong kampo ng Vice Presidente ang direksyon ng proseso. Iyon sa pamagitan ng paglalaan ng sagot nito para sa yugto ng pagtitiis sa halip na sa yugto ng probable cause. Ang aming mandato ay malinaw at ang aming determinasyon ay matatag sa pagkapatibay ng saligang batas. Nakaangkla sa ebidensya, tapat na tiwala ng sambayanang Pilipino at higit sa lahat pinanangungunahan ng malinis na tinig ng ating budi, ipagpatuloy natin ang pagdinig na ito, sabi ni Luistro. Sa pagdinig noong Abril 22, pumasok ang komite sa tinatawag niyang teritoryo ng forensic truth kung saan ang mga opisyal na tala na nagtulak sa talakayan. Ayon pa rin sa SALENS, Statement of Assets Liability ang net worth, tumaas ang net worth ni Duterte mula 34 milyon o 34 na milyong piso noong 2016 hanggang 88 milyong piso noong taong 2024. Kahit na idiniklara niya na zero cash o cash deposits mula 2019 pataas. Sinabi niya na kinumpirma ng AMLC o ng Anti-Money Laundering Council ang higit na 630 covered transactions at 33 naman kahina-hinalang transactions sa nagkakahalaga naman ng 6.7 bilyong piso. Habang sinusuri din ng komite ang mga dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes at natuklasan na ang mga transaksyon na random na pinili mula sa kanyang mga annex ay tumutugma naman sa opisyal na record. Alas 9:26 ng umaga, ito'y hatid ng KBS RMM News, Diaryo na TV pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at mga informasyon. Narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. Ang lihim ng bangko ay hindi magpoprotektas na hindi may papaliwanag na kayamanan sa impeachment probe ayon sa Solon. Round 1.
Lady, go! Samantala, sinabi naman ni Batangas si Presidente Gerber Jinky Beatriz Nuestro nitong Miyerkules na hindi maaaring gamitin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang lihim ng bangko upang hadlangan ang pagsisiyasat sa mga kahinahinalang record sa pananalapi na binigyang diin na ang kailingan ng saligang batas para sa pananagutan sa publiko ay may mas malaking timbang sa isang impeachment proceeding. Inilabas ng chairman ng House Committee on Justice ang pahayag habang ipinagpapatuloy ng panel ang pagsisiyasat na umano'y hindi may papaliwanag na kayamanan ni Duterte sa kabila ng panibagong pagsisikap na amunin ang paglabas ng mga record ng Anti-Money Laundering Council at ang kapangyarihan ng komite sa Subpena. Hindi nilikha ang bank secrecy para maging taguan ng hindi may paliwanag na yaman. Ang layunin ng bank secrecy ay protektahan ang lehitimong deposito, hindi pagtakpan ang kahinahinalang galaw ng bilyon-bilyon, sabi ni Luistro. Sinabi niya na ang papel ng AMLC ay malinaw na sa ilalim ng batas at hindi dapat baluktot dahil lamang sa mga talaan na sinusuri ngayon ay hindi maginhawa sa politika. Ang papel ng AMLC ay siyasatin ang mga kahinahinalang transaksyon at iulat ang mga ito sa kinauukulan dahil ang pagpapatabas ng katotohanan ay hindi paglabag kundi pagsunod lamang sa mas mataas na prinsipyo ng pananagutan. Samantala, sabi pa rin ni Luistro, sinabi niya na ang mas malakas na pagtutol na magmumula sa kampo ni Duterte ay nagpapalalim lamang ng impresyon na ang laban ay hindi na talaga tungkol sa proseso kundi tungkol sa pagpigil sa nakakapinsalang impormasyon mula sa pag-abot sa pampublikong domain. Kung walang itinatago, walang dahilan para magtago, walang dahilan para hadlangan. Ang tanging mga tao na natatakot sa pagsisiyasat o pagsisiwalat ng mga transaksyong ito ay ang mga may maruming lihim, sabi ni Luistro. Ang transparency ay ang tanging tugon ng mga mas integridad, lahat ng iba pa ay excuse lamang. Round 1. Lady, go! Alas 9:29 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghahatid ng mga mahalagang mga balita. AFP Chief pinuri ang mga unit militar sa pangako sa kapayapaan sa Mindanao. Round 1. Lady, go! Samantala, pinupuri ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang 1st Infantry Division sa panel ito sa pagtiyak na magpatuloy ang kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. Sa kanyang pagbisita sa Camp Major Cesar L. Sangan sa Labangan, Zamboanga del Sur noong Martes, pinarangalan ni Browner ang mga natatanging tropa at kinilala ang mga Distinguished Military Medal Awardees mula sa division. Binanggit pa rin ni Browner ang kanyang mga nakaraang tungkulin sa Mindanao, particular bilang Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao at Brigade Commander ng 103rd Infantry Brigade sa ilalim ng 1st ID. Binanggit niya ang mga sakripisyo at hamon na kinaharap ng mga sundalo matapos ang labanan sa Marawi noong 2017 at binigyan din ang katatagan ng AFP at mamamayan ng Mindanao sa pagsulong ng kapayapaan at katatagan sa riyon. Sa panahon ng aking oras sa 1st ID Infantry Division, nasaksihan ko ang tunay na dedikasyon at profesionalismo na tumutukoy sa bawat isa sa inyo. Higit pa sa mga nakamit naming pinarangalan, ako na magkaroon ng pagkakataong mamuno sa aming mga tropa at maging bahagi ng muling pagtatayo, normalisasyon at pagkakaisa ng riyon, sabi ni Browner. Thank you. Alas 9:31 ng umaga. Samantala, magandang umaga kay Victor. Sa inyong lahat dyan, nanonood si Victor
Mapagpalang umaga po sa inyong lahat yan at sumainyo ang kay gandang umaga ngayong araw ng Huwebes. Samantala mga kababayan, police skill proves sa Michael Yang Samioy Network. Hinanap. Round 1. Ready, go! Iginiit ni Batangas Representative Gerbel Jinky Betrex luwestro nitong Miyerkules ang hiwalay at buong buwang investigasyon sa Michael Yang Samioy Network ayon sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ginawa ni Luestro ang panawagang matapos malaman ng House Committee on Justice na ang mga transaksyon na sinubukan nito mula sa sinumpaang pahayag ni Trillanes ay tumutugma sa mga opisyal na record mula sa Anti-Money Laundering Council. Sinabi niya na ang bahagi ng mga paghahabol ni Trillanes na kinasasangkutan naman ng mga umano'y payout at mga pangalan na nakatali sa mga ito ay nangangailangan ngayon ng higit pa kaysa sa pagpasa ng pagbanggit sa isang pagdinig ng committee. Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit, mga pangalan hindi basta-basta makakalimutan. Mga pangalan tulad ni na Michael Yang at Samioy, sabi ni Luestro. These are not ordinary names, lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. Idinagdag niya, sinabi niya na ang pattern na iminumungkahi ng pahayag ni Trillanes ay lampas sa mga nakahiwalay na transaksyon. At sa halip ay tumuturo sa isang bagay na sistematiko. At dahil dito dapat magkaroon na ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangan tukuyin ang buong lawak ng network na ito kung sino ang sangkot, paano gumalaw ang pera at saan ito nagmula, sabi ni Luestro. Sinabi niya na ang pagdinig noong Abril 22 ay minarkahan naman ang punto kung saan ang mga lumang paratang ni Trillanes ay hindi na hinuhugasan bilang chismis lamang kundi sinusukat laban sa mga opisyal na dokumento. Sinabi niya na ang proseso ng pagsusuri sa mga annex ng kanyang sinumpang pahayag ay natagpuan ng 19 na random na napiling mga transaksyon ang tumutugma sa mga talaan ng AMLC. Hindi ito tsamba, hindi coincidence, ito ay kumpirmasyon binigyang diin ni Luestro. Para kay Luestro, binanggit nito ang katangian ng talakayan dahil ang mga paratang na dating ibinasura bilang chismis ay nakatayo na ngayon sa opisyal na batayan. Ayon sa kanya, kapag magkatabi ang record ng SALN, ang mga natuklasan ng AMLC at ang salaysay ni Trillanes ay itinuturo ngayon sa isang direksyon. Why, thank you. Alas 9:35 ng umaga ito yatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Siyempre, congratulations po sa lahat ng tumanggap ng award. Buong pwersa ng Balitang Kasado at ng KBS RMM News TV. Congratulations po sa inyong lahat. At siyempre sa lahat po ng mga umatendo, sa lahat po ng mga kagrupo po natin, sa mga taga-AF, mga taga-ICON, yan. At sa lahat po ng ating mga kasamahan po sa responsabling mga mamamayag, siyempre sa pangunguna po ni Tito Nel Talavera at ni Ate Angel Osiong, yan. At ganoon din po ni Kuyang Alan Bordeos at marami pang iba. Siyempre, naririyan po ang ating batikang kolumnista at komentarista, ang isyu ng lipunan, ang Bisayang Tisoy, si Kuyang Wayne Espinola Uso. At siyempre, ganoon din po ang inyong abang lingkod bilang haligi at kausong ng KBS RMM News TV. Siyempre,
Sa amin pong tatlo ni Kuyang Alan Bordeos, ni Kuyang Wayne Lawson at ang inyong abang lingkod ay patuloy po kaming maglilingkod sa inyo ng buong buo. At patuloy po naming yayakapin ang lahat ng karapatan ng ating mga mamamayan at ng ating mga kababayan. Siyempre higit po sa lahat, mga minamahal nating mga taga-subaybay ay yung karapatan bilang pangtao ay higit para sa bawat Pilipino. Sa bawat mamamayan na naninirahan sa mga komunidad na kung saan ay laging napeperwisyo ng mga maling akala, ng maling direksyon, ng maling pag-iimbot ng mga taong hindi mapagkapwa at sarili lamang ang naiisip. Kaya ang buong pwersa po ng Balitang Kasado ay hindi po maaaring maging bias saan man. Ang KBS RMM News TV ay buong-buong maghahatid sa inyo ng mga mahalagang mga balita at mga impormasyon na naganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga po ang ating operation manager, si Ate Cora Biernes Bordeos. Yan. At syempre, ang ating pong tagapagtaguyod ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay ho, si Attorney Mike Bordeos. Hello, Kuyang Mike. Good morning. At ganun din si Ate Joy Pasco. Yan. Ang ating layout artist. Talagang napakagaling ng aling yan, ho. Talagang sa mga disenyo, ho. Alam niyo po ba, mga kasama, talagang higit na sa magaling na ho, si Ate Joy ay talagang magaling din sa mga disenyo, ho, na kinakailangan, no, lalo na kung may mga ginaganap na mga binyo o okasyon. Kagaya nga po ng naganap po nitong April 26 na nag-umpisa po kami ho dyan sa Camilot Hotel, dyan sa Madre Ignacia, dyan sa Quezon City, ay nag-umpisa po ng ganap na alas 2 ng hapon at nagtapos po hanggang 8 ng gabi. Kaya dyan po'y punong-puno ng pagdiriwang at kasayahan at nasaksihan po natin yung mga magagaling na mga performer, ho, yung mga magagaling na mga artista, ho, sa mga, at ganun din po yung ating mga magagaling na mga dancer, ho, ng Zumba Girl, ho, nakita po natin dyan, ho, sa punguna po ni Ate DJ Miles at ni Ate Mini Birayan. At maraming iba pa po na talagang at ikangay marami po tayong mga kasamahan po dyan na talagang higit, na talagang nagpaunlak at pinaunlakan ho yung mga mahalaga po nating mga program ho nung araw na yan. Kaya congratulations po sa lahat po ng mga tumanggap ng awarding, lalong-lalo na po sa mga tumanggap ng award sa buong grupo po at pwersa ng Balitang Kasado. Kaya talagang ang lahat po ay naging excited ng mga time na yan at punong-puno ng pagdiriwang. At lahat po ay nagkilakilala at naandyan din po ang ating dating komedyante, actress na si Giselle Sanchez at si Patricia Javier. Ho. Marami pa pong iba. Kaya talagang marami po ang nabilib ho, sa kanya-kanyang katalinuhan at kaalaman, lalo na po sa industriya ng pamamahayag at industriya ng mga pelikula. Kaya talagang sa pamagitan po ng ating masipag na CEO Resident, si Itonel Talavera at ni Kuyang Alan Bordeos ng Balitang Kasado, ay talagang lahat ay nasiyahan at mismo'y nakatanggap ho, ng magaganda at masaganang parangal ang bawat isa. Kaya kinukongratulate po natin ang lahat ng ating mga kasamahan. O, yan. Lahat ng buong pwersa ng responsabling mga mamamahayag. Anyway, ganap na alas 9:41 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating mga paghatid ng mga balita. At syempre sa ating mga kasado patroller,
ng Mega Manila, Calabarzon area may Maropa at Kabisayahan standby report. Makaraan ng ilan nating mga pagbabalita. At syempre, okay, meron po rito ang message at may mahalaga pong pagbati ang ating si Double L. Shout out and is watching now RMM Network News Balitang Kasado. Police Colonel Dulnuan Dimanling Junior ng Kampo Krame. Snapstichot po sir from friend Kuya Lando Luto and Police Sergeant Fox Pokleng, Police Major Sergeant Alan Kailing ng Maragondon, Cavite, PNP. Magandang umaga po sa inyong lahat yan sa mga taga Maragondon. Yan, ang pagbati po ay mula kay Double L kay Kuya Lando Luto. Likewise, mabuhay ang National Press Club NPC na gaganapin ang national election sa May 3. Yan po ay araw ng linggo. Ngayong taong 2026, see you there. Kita-kits po tayo, mga Kasado News team. Yan. Kaya maganda rin yung talagang may mga palaala. Kaya salamat Double L sa iyong palaala. Anyway, ganap na alas 9:43 ng umaga ito yatid ng Balitang Kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, House panel bumuto upang panatiling silyado ang mga talaan ng buwis ni Vice President Sara Duterte. Round 1. Lady, go! Bumuto ang House Committee on Justice nitong Miyerkules na huwag buksan ang silyadong kahon ng tax record na isinumiti ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio. Matapos marinig ang mga presentasyon ng ilang miyembro, 6 ang bumuto para buksan ang BIR box, 38 para manatiling silyado ito at 0 ang nag-a-abstain. Ang issue ay ang National Internal Revenue Code na nag-uutos naman ng kaukulang Iniling para sa pagtatanaw ng Kongreso ay suriin sa sesyon ng ehekutibo na sa tulong ng batas, ang mga kondisyon ay ilang mga mambabatas ay nagtalo na ang mga paglilinis sa impeachment ay hindi natutugunan. Isinumiti ng BIR ang silyadong kahon sa Committee on Justice sa pagdinig noong Abril 22 bilang tugon sa isang subpwena na inilabas upang ripasuin ang mga aligasyon ng hindi may paliwanag na kayamanan laban kay Duterte. Partikular kung ang kanyang statement of assets, liabilities, ang network ay tumpak na sumasalamin sa mga kaari-arian niya at ng kanyang asawa. Para kay Manila Representative Bienvenido Vini Abante Jr., dapat manatiling silyado ang kahon at ipaubaya sa Senado na buksan sa panahon ng impeachment trial dahil sa napakaraming ebidensya na ang impeachment case ay ipagpapatuloy sa paglilitis. Gayunman ay pinagtanggol ng iba pang mga mambabatas tulad ng Senador Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na ang kahilingan ng komite ay hindi isang simpleng pagsisiyasat ng Kongreso kundi isang subwena na ipinag-uutos ng konstitusyon. Binigyan din nila na ang impeachment proceedings nilang isang mekanismo para sa pananagutan ng pinakamataas na opisyal ng publiko ay pumapalit sa mga kinakailangan ng batas ng ordinaryong batas. Inulit ni De Lima ang kanyang posisyon sa pagdinig noong Miyerkules na nagsasabing ang komite ay may autoridad at mandato ng konstitusyon na suriin ang mga talaan ng buwis ni Duterte dahil ang mga ito ay
Tawag ng Kamara at direktang may kaugnayan sa aligasyon ng hindi may paliwanag na kayamanan. Sinabi rin niya na maaga pa para sa Kamara na ipadala ang mga dokumento ng buwis sa Senado nang hindi nabuklod dahil na ang mga miyembro ng komite ay magsisilbing taga-usig kung ang kaso ay umabot na sa paglilitis at kailangang malaman ang nilalaman. Tingog Partiles, Representative Judge Asedre agreed, saying that the truth lies in the document themselves. Aniya ang tanging paraan para matuklasan ito ay ang pagsusuri sa mga ito, hindi para husgahan, kundi para linawin ang mga ito at ihambing ang mga ito sa iba pang financial record ng Vice Presidente. Kabilang na mga transaksyon sa bangko na iniulat ng Anti-Money Laundering Council at ang kanyang mga SALN, samantala sinabi ni Manila Representative Jewel Chua na bagamat ang pagbubukas ng kahon ay napapaloob sa mandato ng konstitusyon ng komite, ang panel ay dapat magkamali sa panig ng pag-iingat. Sa ngayon, at gagamitin lamang ang kapangyarihan iyon kapag ito ay mahigpit na kinakailangan. Matapos matukoy ang probable cause, ganito rin ang sentimiento ni Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo, gayon din si Akbayan Partiles Representative Chel Jukno na nagsabing ang agarang gawain ng komite ay alamin kung may probable cause at hindi lutasin ang usapin ng silyadong kahon. Lalo na't may sapat na ebidensya na iniharap ng wala ito. Kinilala rin niya ang iba pang mga miyembro ng bumuto na pinanatiling silyado ang kahon ng autoridad ng komite na buksan ito. Ngunit nagbabala na ang paggawa nito ay maaaring magbigay ng kampo ni Duterte ng bagong lugar upang questionin ang mga paglilitis sa mga isyo, jurisdiction at pamamaraan na maaaring madiskaril ang kaso tulad na nangyayari sa unang impeachment bid. Ang boto ngayon ay epektibong nagbabawal sa komite na suriin ang mga dokumento sa pananalapi sa panahon ng impeachment proceedings. Matapos ang pagbuto, nagpasiya si Defensor na itago ang silyadong kahon bilang bahagi ng opisyal na talaan at ipadala ito sa Senado sakaling maabot ng paglilitis ang kaso, isang motion na nararapat na isulong ng komite. Thank you. Ganap na alas 9:49 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. At siyempre mga kababayan, magandang umaga po kay Kuyang Don Robert Ramero ng National Capital Region dyan sa Mega Manila. At good morning din Kuyang Arnold, maraming salamat sa anniversary ng KBS RMM News TV. Award nila Station Manager Kuyang Alan Bordeas at Anchorman Kuyang Arnold Namuco at Tetonel Talavera at sa lahat ng kasamahan ng kasamahan ng KBS RMM News TV. Ang pasasalamat po ay nagmumula sa ating specialist mechanic, electrical technician, ang ating kasado patroller, Kuyang Ricardo Luloy Eslita. Anyway, may bigyan po naman natin mga kababayan ng daan ang pag-uulat ng ating kasado patroller na kanina pa nakaantabay si Kasado Patrol 25 ng Cavite ng Calabarzon area. Naririyan po si Kuyang Lando Luto. Alright Kuya Lando, standby report. Anyway, mga kababayan, tawagin po natin ang ating Kasado Patrol 25. Mula naman po dyan sa area at lugar ng Calabarzon area. Naririyan si Kuya Lando Luto upang magatid
ng malagang balita. Yan. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po. May kinalaman po hinggil po dito sa balita na yan. Okay, Kuya Lando, tungkol ba ito saan? Yan. Okay. Yan, ito po ay hinggil po dito sa Board Member Kirby Salazar posibleng tumakbong Vice Governor ng Cavite ngayong taong 2028. Yan. Ang detalye po ay atin pong aalamin kay Kasado Patrol 25 Kuya Lando Luto. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan. Yan, be naman may pagulat ang ating Kasado Patrol 25 ng Calabarzon area. Ito po mga kababayan ay may kinalaman nga po doon sa yan. Tungkol po rito sa board member Kirby Salazar posibleng tumakbo ng Vice Governor ng Cavite sa taong 2028. Napakaaga naman itong deklarang ito, Kuya Lando. Alright, malalaman po natin ito sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando Luto, good morning! Yes, good morning Kuya Arnold, mga kaibigan. Yes, tama ka na Kuya Arnold. Dahil umiinit na ang usapin sa politika dito sa lalawigan ng Cavite matapos umugong ang balitang posibleng tumakbo nga bilang vice governor sa darating na 2028 national and local election sa taong 2020. Bagamat ito'y kaya halos dalang taon pa ito bago maganap ang national election, itong si board member Kirby Salazar ay bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni board member Salazar ay kapansin-pansin na Kuya Arnold ang kanyang patuloy na pag-iikot sa iba't ibang bayan at mga lungsod dito sa lalawigan kung saan kaaktibo siyang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at mamamayan dito. Para sa ilan ito ay indikasyon ng may mas mataas na posisyong kanyang pinaghahandaan. Kuya Arnold, si board member Salazar ay kilala sa kanyang programang nakatuon sa serbisyong panlalawigan, partikular sa mga inisyatiba sa kabataan, kalusugan at lokal na infrastruktura. Dahil dito, unti-unti na rin siya nakikilala sa iba't ibang distrito dito sa probinsya ng Cavite. Sa kabila nito, may ilang sektor ang nagsasabing masyado pang maga upang pag-usapan ang 2028 national and local elections sa bansa. Habang iba naman ay naniniwalang mahalagang maagang naghahanda ang mga ito para pa sa potensyal na kandidato upang mas napalawak pamano ang kanilang suporta. Sa ngayon ay nanatiling haka-haka lamang ang posibilidad ng kanyang pagtakbo. Ngunit malinaw na kuwarin na isa si Kirby Salazar sa mga pangalang dapat bantayan sa susunod na kabanata ng politika extravaganza dito sa lalawigan ng Cavite. Ako, si Patrol 25, Kuya Lando Luto, nag-uulat para sa KBS RMM News. Jaryuna, Bibi pa. Kuya Arnold, may babatiin ako. Alright, Kuya Lando, go ahead. Kuya Arnold, una nagpapalala po ang National Press Club or NPC sa magkakaroon ng national elections na gaganapin sa darating na linggo, Mayo 3, kung saan ito ipalala ito, Kuya Arnold, sa ating katuto na si NPC President Boyeng Abasula, ang kasalukuyan presidente ng NPC, at itong si katuto natin ang ating kasamahan sa media na si Ronald Bula. By the way, shout out siya is watching Police Colonel Dolnuan Dinamling Jr. Kuya Arnold, aking ito nakasalamuha. No.
Alright, naputol. Okay, sige, babalikan na lang natin at mamaya mo ituloy, Kuya Lando, at muli kitang babalikan makaraan ng ilan nating mga paalaala. Ganap na alas 9:56 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Samantala mga kababayan, dakuan po naman natin ang sunod na pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 20 mula naman po dyan, serya naman at lugar ng Mega Manila. Yan. Naririyan po si Kuyang Don Robert Ramero. Right, Kuyang Don is standby report. Ganap na 3 minuto bago mag-ikasampo ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. At syempre, tanggapin po naman natin mga kababayan ng pag-uulat ng ating Kalsado Patroller, Kalsado Patrol 20. Mula naman po dyan sa serya at lugar ng Mega Manila. Naririyan si Kuyang Don Robert Ramero. Yan. Upang ihatid ang yan. Ito po ay hinggil po rito mga kababayan na ang ulat ng ating Kalsado Patroller ay tungkol po naman dito sa ano ito Kuyang Don Robert. Yan. Sandali lamang Yan, medyo ikot-ikot Ate Del at para makita natin kung ano yung yan may 4-5 yan may 4-5 ng hapon to alas 6 may program yan. Okay, talagang medyo talaga kinakailangan talaga kaya sa lahat po ng ating mga kababayan po sa iba't ibang area po ng ating kapuluan at kangay may mapagpalang umaga po sa inyong lahat at naway lagi pong makamtan ng bawat isa ang kagandahan at kalakasan ng mga katawan. At syempre ang ating pong Kalsado Patroller ay mayroon pong malagang pag-uulat mula po dyan sa Mega Manila. Alright, Kuyang Don Robert Ramero. Kalsado Patrol Report. Alright, Kuyang Don, magandang umaga sa iyo dyan. Tinanggihan ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman ang paninindigan ni Senador Dante Marcoleta tungkol sa paglalapat ng Inter-Parliamentary Courtesy sa Senate investigation na kinakasangkutan ng mga miyembro ng mababang kapulungan o Kongreso. Kaugnay nito ay nanindigan si Senador Marcoleta na hindi dapat maging hadlang ang Inter-Parliamentary Courtesy sa pagpapatawag sa mga miyembro ng Kongreso na may kinakasangkutang anomalya tungkol sa flood control project. Paliwanag ni Lacson na mula pa noong unang nagbukas ang Philippine Congress under bicameral system, umiiral na anya ang Inter-Parliamentary Courtesy sa pagitan ng Kongreso at Senado. Kaya mariing tinanggihan ni Lacson ang mungkahin ni Marcoleta na pwersahang ipatawag si dating House Speaker at Legislative Representative Martin Romualdez sa katwirang igalang ang Inter-Parliamentary Courtesy. Dagdag pa ng senador, mangyari lamang ang pagpapadalo kay Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kung voluntaryo itong dumalo. Bagaman iginiit ni Senador Marcoleta ang pahayag ni Romualdez na may alam kung sino ang mastermind ay sapat na dahilan para ipatawag ito, subalit matigas ang paninindigan ni Lacson na ang paggalang sa IPC o Inter-Parliamentary Courtesy ng dalawang kapulungan. Patutsada pa ni Lacson kay Marcoleta, hanggang ngayon ba
ay hindi pa pumapasok ito sa kanyang bunbunan. Mula sa Metro Manila, Don Robert Ramiro nagulat para sa KBS, RMM News, Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa magandang balita ng ating Kasado Patrol 20 ng Mega Manila, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Kaya mga kababayan ho, may May 4, alas 5 hanggang alas 6 po ng hapon may programa po si Kasado Patrol 20 sa Bagways News Philippines, isyong panlipunan. Balita at komentaryo ni Kuyang Don Robert Ramiro. Pwede kayong mag-comment at sa seksyon ng Bagwis. Yan. Napakagandang balita niyan, Kuyang Don Robert. Kaya ang buong person ng Balitang Kasado at ng KBS RMM News ay very supported sa iyong palatuntunan. Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kasamahan ng Kasado Media Group, may sa May 4, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 may program si Kasado Patrol 20 sa Bagways News Philippines, isyong panlipunan, balita at komentaryo. Yan po ni Kuyang Don Robert. Anyway, mga kababayan, ganap na alas 10, 2 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Anyway, atin po namang puntahan ang paghatid ng balita nitong isa nating Kasado Patroller na naririyan sa area naman ng Quezon City. Naririyan si Kuyang John Santosidad upang maghatid ng napakahalagang balita. Ito po mga kababayan ay may kinalaman naman po hinggil po naman dito sa dalawang lalaki arestado sa bypass operation sa magkahiwalay na lugar dyan sa Quezon City. Ang detalye po ay magmumula kay Kasado Patrol 40, Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, standby report. Kasado Patrol report. Ganap na alas 10, 3 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Anyway, nasa linya na ba, Ate Del, si Kuyang John Santosidad? Alright, nasa linya na upang ihatid ang kanyang mahalagang balita. Ito po ay may kinalaman sa dalawang lalaki arestado sa bypass operation sa magkahiwalay na lugar dyan sa Quezon City. Ang detalye po ay magmula kay Kasado Patrol 20 ng 40 ng Quezon City. Kasado Patrol report. Alright, Kuyang John Santosidad, good morning. Kasama Kuya Arnold, isang lalaki arestado sa bypass operasyon kahapon ng hapon ng mga drug enforcement unit, Station 13 Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Nakilala ang suspect na si alias Panot, 24 anyos, at sindi ng Barangay Payatas, Quezon City. Nakupiskan ng mga partiba mula sa suspect 11 pirasong plastic chassis ng hinarang sabo, isang coin purse at 200 pesos bilang bypass money. Nangyari ang nasabing bypass operasyon sa area ng San Miguel Street, Payatas, Quezon City sa hapon ng hapon, April 29, 2026. Ang suspect pinatawan ng violation Section 5 at Section 11, Article 2 at RA 9165 at Comprehensive Dangerous Drug Act Code 2002. Monitory witness, Barangay Kagawad, De La Cruz, Barangay Official of Barangay Payatas, Quezon City. Samantala, Kuya Arnold, arestado naman ang isang lalaki sa bypass operation pa rin ng mga drug enforcement unit. Station 6, Batasan Hills, Quezon City. Nakilala ang suspect na alias Tatay, 48 anyos,
nagtrabaho bilang construction worker. Presidente ng barangay Batasin, City. Na-recover ng mga partiba mula sa suspect, 3 pirasong plastic sasit ng hinawang sabo, isang cellphone, isang coin purse at 200 pesos bilang bypass money. Nangyari ang nasabing bypass operation kagabi sa area ng Rodman Street, Batasan Hills, Quezon City, April 29, 2026. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Wenke de la Rosa, Barangay Official of Barangay Batasan Hills, Quezon City. Mula dito sa Quezon City, ako si John Santos Dat, Kasado Factor 40, nag-uulat para sa CBS RN News. Diaryo na TV pa. Balik sa iyo po, Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 40 ng Quezon City, Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Ganap na alas 10:07 ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Alright mga kababayan, nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25 mula pa rin po diyan sa area at lugar ng Cavite dyan sa Calabarzon area. Pero bago ang lahat ay binabati po natin na magandang umaga si Ate Shine P. Yan, Ate Shine P, good morning sa inyong lahat diyan. 7 minuto makaraan ang ika-10 ng umaga. Kasado Patrol Report. Alright, nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Dyan sa Calabarzon area si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning muli. Yes, maraming salamat Kuya Arnold at sa aking pagbabalik ulat. Kuya Arnold, marami ang hindi nakakalam sa balita nito, Kuya Arnold. Dahil nga, Kuya Arnold, kung nalalaman niyo ba, Kuya Arnold, sa buongan na dito ng lalawigan ng Cavite, ang ika-8 distrito ang pinakamalaki at may tuturing na pinakamahalagang distrito sa buong lalawigan. Pero paano, Kuya Arnold? Ito, nabuo ang 8th district noong September 14, 2018 naman ng lagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act number 11069 o 11069 kung saan idineklara ang General Trias City bilang lone district ng Cavite na kung tawagin na bilang the 6th district. Dahil dito, nabuo ang 7th district na kinabibilangan ng mga bayan ng Kansa, Amadillo, Indang, at lungsod ng Trece Martires. Dahil dito, Kuya Arnold, nabuo ang ika-8 distrito na kinabibilangan naman ng mga bayan ng Alfonso, Bailen, Magallanes, Maragondon, Mindes, Naik, Ternate, at Tagaytay City. Sa buong lalawigan naman, ang ika-8 distrito ang matuturing na pinakamalaking distrito na binubuo ng 7 na bayan at isang lungsod. Ngunit, bukod sa pagiging pinakamalaking distrito, ang ika-8 distrito din ang matuturing din na pinakamalaga. Dahil dito nagmumula ang mga bayan kung saan hitik sa natural resources, gaya ng bundok, karagatan, kailugan, at iba pa. At Kuya Arnold, ayun din sa Commission on Election, ang ika-8 distrito, ang may kabuuang bilang na 284, 137 registered voters, ayun na rin sa 2022 data. Ang Alfonso na merong 36,518 voters. Ang Bailey naman ay may 16,934 na mga botante. Habang ang Magallanes na merong 16,105. Ang bayan ng Maragondon naman, Kuya Rod, na merong 33,062. Habang ang Mindes naman ay merong 23,393 na mga botante. Pinakamarami naman ang bayan ng Naik, Kuya Rod, na merong 89,121
ang bayan ng Ternate ay meron lamang itong 17,518. So, Kuya Arnold, at ang lungsod ng Tagaytay na merong 51,601 registered voter ito, Kuya Arnold. At sa buong ikawalang distrito, ang maging sa buong dalawigan ng bayan ng Ternate, dito sa aking kinalalagyang Kuya Arnold, ang pinakamaliit, kung ang bilang ng barangay ang pag-uusapan na binubuo lamang na 10 mga barangay dito sa bayan ng Ternate. Sa mga katuwid, Kuya Arnold, pinakamaliit na bilang ang bayan ng Ternate na meron lamang 17,513 registered voters. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si WL, Kuya Landon Luto, nagulat pa rin sa KBS, sa RMN News, Diaryo na, hindi pa. Kuya Arnold, naputol kanina. Okay, go Dating ahead. muli. Go ahead, Kuya Lando. Binabati ko Kuya Arnold ang dyan sa Campo Gramito, Kuya Arnold, nakasign sa isang departamento na hindi na niya pinababanggit sa atin. Nakasalamuha ko Kuya Arnold ito ng nakarang araw lang dyan sa bayan ng Maragondon, si Police Colonel. Malapit na Kuya Arnold ito mag-1 Star General. Wow, Ilang congratulations. tulog na lang. Oo. Si Police Colonel, dahil Polpis na nga ito, Arnold, si Colonel Dolnuan Binamling Jr. Kuya Arnold. Oo. Napakabait. At bata pa ito Kuya Arnold. Marami pa ito Kuya Arnold. Marami pa itong magagawa sa hanay ng PNP. Congratulations at magandang kaibigan at snappy salute, Sir Colonel Dolnuan Binamling Jr. Kuya Arnold, maraming salamat. Back to you. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area at lugar ng Cavite dyan sa Calabarzon area. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Inihatid na ang oras ay ganap na alas 10:13 ng umaga. Alright mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating mga karagdagang mga balita. PNP nakita mga lapses sa kasong illegal ori transport sa Misamis Oriental. Round 1. Lady, go! Inilunsad ng Philippine National Police nitong Miyerkules ang investigasyon sa posibleng pagkukulang sa command responsibility matapos aristuhin ang 2 pulis dahil sa umano'y paghatid ng mineral ore sa labas ng kanilang jurisdiction sa Misamis Oriental. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na ang command accountability ay nasa ilalim ng pagsusuri kasunod ng pag-aresto na niya'y pagdulot ng mga katanungan kung paano hindi natuklasan ang aktibidad. Ang katotohanan na sila ay nahuli sa labas ng kanilang jurisdiction ay nagpapatunay lamang na sila ay nagmo-moonlighting bilang mga escort. Sabi niya sa isang pahayag, mayroon kaming zero tolerance policy para sa mga pulis na walang kabuluhan. Idinagdag pa ni Nartates na bukod sa mga kasong kriminal sa paglabag sa Mining Act, naharap din sila sa kasong administratibo ang 2 pulis na kapwa aktibong tungkulin. Arestado ang 2 pulis at 4 na sibilyan nitong Lunes matapos magip ng mga autoridad ang isang utility van sa isang checkpoint sa barangay Limunda sa Upol, Misamis Oriental. Na-recover ng pulisya ang 58 sako ng inihinalang apresed mineral ores na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 290,000 pesos kasama na ang baril at bala. Na pag-aari ng mga opisyal ayon sa ulat hindi nagbigay ng permit ang grupo para sa transportasyon. Ipinag-utos ni Nartatis ang agarang pagtulong sa mga pulis, isang senior master sergeant at isang staff sergeant na nakatalaga sa Mankayo,
Municipal Police Station na Davao Region at binanggit ang posibleng paggamit ng proteksyon ng pulisya sa operasyon. Sinusuri ang responsibilidad ng command, sabi niya, kung may mga pagkukulang sa bahagi ng mga supervisor, mananagot din sila. Ang Internal Affairs Service ay inatasan na magsasagawa ng investigasyon at alamin kung may mas malawak na network ng mga opisyal na kasangkot. Why, thank you. Alas 10:16 ng umaga. Samantala, Justice Panel isinara ang hanay sa likod ng 4 na miyembro ng sinampahan ng kaso ng Manscarpio. Round 1. Lady, go! Formal lang isinara ng House Committee on Justice noong Miyerkules ang hanay sa likod ng 4 na mga miyembro nito na pinangalanan na reklamong kriminal na isinampa ng abogadong si Manasseh Carpio sa pagpapatuloy ng pagdinig ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ni Manila Representative Joel Chuan na magpatibay ang panel na kolektibong pagpapakita ng suporta kina Batangas Representative Gerbel Jinky Beatrix Luistro, mamamayang Liberal Representative Laila Delema at Akbayan Representative Parsi Candanya at Chel Diokno. Nais kong magpakita ng suporta sa 4 na miyembro ng committee na ito. Alam po ninyo, meron po tayong tinatawag na immunity, parliamentary immunity sa atin pong saligang batas. Ito po ay ginagawa lamang po ng mga kasama natin ang kanilang tungkulin, sabi ni Chowa. Sa pagpapakita na iyon, isusulong ko na tanggapin natin ang pagpapakita na ito bilang isang karaniwang damdamin ng lahat ng mga miyembro ng komite. Ang pagpapakita ng suporta ako, kaya ilipat Madam Chair ang motion na sinusuportahan ni Deputy Speaker Paulo Ortega binang La Union ay inaprubahan ng walang pagtutol na ginagawang formal na posisyon ng buong komite. Ang nagsimula bilang isang personal na pagpapahayag ng suporta. May motion na pagtibayin ang manifestation at support ng kagalang-galang na Chua bilang manifestation ng buong committee. Ganito rin ang sinusuportahan ni kagalang-galang DS Paulo Ortega. May pagtutol ba sa pagdinig ng wala? Ang motion ay naaprubahan, anunsyo ni Luistro. Nangyari ang palitan ng ipagpatuloy ang panel ang pagliliti sa gitna ng tumitinding legal na politikang panggigipit mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte na ang asawa ay hinahabol ang ilang miyembro ng komite kasunod ng paglabas at talakayan ng mga record na may kaugnayan naman sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, sa impeachment inquiry. Sinabi ni Sindanya, isa sa mga pinangalanan, na ang reklamo ay isang desperadong pagsisikap na takutin ang komite matapos matuklasan ang inilarawan niyang nakakaalarma sa mga talaan sa pananalapi. Sinabi niya na ang tunay na isyu ay hindi ang paghahain ng reklamo kundi ang mga talaan na lumalabas sa harap ng komite at ang laki ng pera na itinatalakay doon. Sinabi pa rin ni Diokno na pinangalanan din na sa reklamo na ang mga aksyon ng panel ay malinaw na legal at nakaangkla sa parihong saligang batas at mga patakaran. Sa impeachment ng Kamara na ginagawa ang kaso laban sa kanila ay hindi hihigit sa isang diversion. Wala po kaming nilabag na batas, puro legal ang ginawa po namin, kaya po mismo sa konstitusyon nakalagay at sinipiko. Walang miyembro ang dapat tanungin o managot sa anumang iba pang lugar para sa aming talumpati o debate sa Kongreso o sa anumang komite nito, sabi ni Diokno. Sinabi naman ni Delema na ang reklamo ay ang pinakahuli lamang na isang kadena ng mga legal na maniobra na naglalayong makagambala sa komite at madiskaril ang inilarawan niya bilang isang mahalagang tungkulin sa konstitusyon. Pagkatapos na magsampa sila ng 3 o 4 na petisyon before the Supreme Court and then meron din kaso before the Regional Trial Court,
So ito na naman criminal case, ito po ay paglihis o paglilihis sa issue, sabi ni Dilema. Why, thank you. Alas 10:21 ng umaga. Alright, magandang umaga kay Ate Denya Gasek ng Oriental Mindoro. Mapagpalang umaga po, Sister Denya Gasek ng Nauhan Oriental Mindoro. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghahatid ng mga mahalagang mga balita, PNP tiwala sa tagumpay ng Seper Cities habang bumababa ang mga paglabag. Round 1. Lady, go! Nagpahayag ng tiwala ang Philippine National Police sa tagumpay ng inisyatibong Seper Cities na binanggit ang mas malakas na kooperasyon sa pagitan ng mga unit ng pulisya, ang mga opisyal ng barangay at mga lokal na komunidad. Ang tagumpay ng programang ito ay nakaangkla sa mahusay na operasyon at epektibong kooperasyon at koordinasyon sa mga local government units hanggang sa antas ng barangay, sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Sa isang pahayag, kami ay lubos na tiwala sa tagumpay ng Seper Cities, batay na rin sa aming karanasan at pagsusuri sa krimen, dagdag niya. Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government, DILG noong Abril 6, ipinatutupad ng kampanya ang mga lokal na ordinansa tulad ng curfew para sa mga minor de edad at alas 10 ng gabi, pagbabawal sa pag-inom na sa pampubliko at paghihigpit sa shelterless roaming at late night video acquisitions. Ayon sa datos ng pulisya, bumaba sa 6,000 o 6,514 ang bilang ng mga lumalabag noong Abril 19 mula sa 13,139 noong Abril 7. Naitala rin ng PNP ang mahigit 119,000 violators sa unang 2 linggo ng implementasyon na sumasalamin sa pinaigting na pagpapatupad sa initial na rollout. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng mga pasilidad ng sunog at pagpupulong sa mga lokal na opisyal sa Catanduanes noong Martes, sinabi pa rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na bumaba ng 50% ang krimen sa buong bansa sa ilalim ng inisyatibong Seper Cities. Bagamat hindi siya nagbigay ng detalyadong mga numero, sinabi ni Remulla na ang pag-unlad ay kitang-kita hindi lamang sa mga pangunahing lungsod kundi pati na rin sa mga lalawigan at bayan sa buong bansa. Why, thank you. Alas 10:24 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Hello, good morning kay Sister Elizabeth Francisco Arroyo ng Barangay Bangkatan, Baco, Oriental, Mindoro. Magandang umaga po sa lahat po ng mga KPP, brother and sister dyan sa lugar na iyan, sa buong pwersa ng KPP Divine Healing. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mga karagdagang balita, Ched. Isama ang edukasyon sa paggawa sa kurikulum ng HEI. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, ang edukasyon sa paggawa ay malapit ng isasama sa kurikulum ng mga institusyon na mas mataas na edukasyon ng HEI upang matiyak ang suporta at proteksyon para sa hinarap ng workforce, sinabi ng Commission on Higher Education or CHED noong Miyerkules. Ito ay bago ang pambansang pagdiriwang ng Labor Day habang pinangunahan naman ng ahensya ang seremonya ng paglagda sa Implementing Rules and Regulation IRR ng Republic Act 11551 o an act integrating labor education and the
tertiary education curriculum kasama ang Department of Labor and Employment or DULI at Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Ang CHED office sa Quezon City ipinag-uutos ng batas ang pagsasama ng edukasyon sa paggawa ng kurikulum ng mga HEIs at Technical Vocational Institutions upang matiyak na ang mga karapatan, responsibilidad at pagkakasundo sa lugar ng trabaho ay itinuturo sa mga mag-aaral bago sila magtrabaho. Sa isang press conference, sinabi ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na tinitingnan nila ang paglulunsad ng integrasyon sa unang semestre ng paparating na taon ng pag-aaral. For the freshmen na papasok sa incoming semester 2026 to 2027, ay integrate namin na sa National Service Training Program as a special lecture. Ang edukasyon sa paggawa ay maaaring isama sa mga kurso sa pangkalahatang edukasyon, mga kursong pinili o bilang isang stand-alone na kurso kung maaangkop. Hindi bababa sa 12 oras ng pagtuturo ang inaasahan sa ilalim ng paglulunsad sa mga HEI habang hindi bababa sa 8 oras ng pagtuturo ang inaasahan sa ilalim ng mga panandali ang kurso ng Tibet. Binalangkas din ng IRR ang pagkakaloob ng mga karaniwang module, mga pamamantayan sa kwalifikasyon ng instructor, trainer, at ang pagsasama ng mga micro-credential para sa mga trainer. Bukod sa iba pa, sinabi ng Agrupis na tinatapos nila ang mga module na kinakailangan para sa paglulunsad nito sa ikalawang taon hanggang sa mga antas ng graduation. Sa koordinasyon sa mga kasusyo ng ahensya, ang DOLE at TESDA ay gagawa ng isang module upang sanayin ang maraming trainers hanggat maaari para mai-cascade namin aniya sa panig nito ang TESDA ang maglalabas ng micro credentials package habang ang CHED technical panel ang magdidesisyon kung paano ito i-embed sa GE courses. Bahagi nito ay dahil ang GE curriculum ng CHED ay talagang sumasa ilalim din sa transition kaya sinusubukang mag-estratehiya ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na ang mga resulta ng pag-aaral na idineklara ng batas ay maaaring ma-embed sa buong curriculum, sabi ni TESDA Secretary Jose Francisco Kiko Binetes. Gayunpaman, sinabi niya na ang muling pag-iimpake ay maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 buwan at maaaring ilunsad para sa ikalawang semestre. Yung sa micro-credentials, we are solidifying the module with the UP School of Labor Relations is said and separate ambos interview. Sinabi pa rin ng DOLE Undersecretary Benedicto Ernesto Bitanyo Jr. na ang rollout ay magpapakita kung paano itataguyod ang productivity respect and fairness kapwa sa mga employer at graduates. Ang edukasyon sa paggawa ay hindi lamang tungkol sa pag-alam ng mga karapatang, ito rin ang tungkol sa pag-unawa sa mga tungkulin at responsibilidad, sabi niya. Sa ilalim ng IRR, tutulong ang DOLE sa pagsulong ng labor empowerment at career guidance conference. Sa katagalan, ang mga employer ay palakasin din ang ng isang hinahanap na manggagawa na mas may kamalayan
masanda at mas may kakayahan para sa konstruktibong pagkipag-ugnayan at pag-unlad, sabi pa rin ni Benitez. Why, thank you. Alas 10:31 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, Magalong hinimok ang disiplina sa pag-aaksaya matapos bumaha ang malakas na ulan sa Baguio. Round 1. Lady, go! Balitang probinsya mula sa Baguio City, nananawagan si Mayor Benjamin Magalong sa mga residente nitong Miyerkules na itigil na ang hindi wastong pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig at sa mga kalsada upang maiwasan ang pagbaha sa panahon ng malakas na pagulan. Ang apila ay kasunod na rin ng isang bagyo noong Martes ng hapon na naging sanhi ng pamamaga ng ilang kalsada at pagtaas ng level ng tubig sa laguna ng kampo ng lungsod. Naging madalas ang mga lokal na thunderstorm sa lungsod dahil sa pag-ipon ng ulap na dulot na matinding init. Maging responsable tayo sa ating mga basura dahil tayo mga residente ang mag-aapektuhan kapag umulan at binaha ang ating mga bahay, sabi ni Magalong sa isang panayam sa media. Binigyan din ng alkalde ang pangako ng lungsod sa isang programa ng pabilog na ekonomiya ang idinisenyo upang mapabuti ang paghihiwalay ng basura at itataguyod ang prinsipyo ng reduce, reuse, and recycle. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng kamalayan sa kung paano at saan itatapon ang mga item ay maaaring gawin ng isang mapagkukunan ng pananalapi. May pera sa basura, kailangan lang nating maging responsable at may kamalayan sa kung ano ang ating itapon, kung paano itapon at kung saan itatapon, dagdag ni Magalong. Sa kasalukuyan, ang lungsod ay nagpilot ng Circular Economy Initiative na ito sa 6 na barangay kung saan ang mga residente ay nangungulikta ng mga segregated recyclables at e-waste upang gawin mga item tulad ng mga upuan at kaldero. Ang mga barangay na ito ay tumanggap ng mga shredders at special collection vehicles upang suportahan ang programa. Nilayon ng Magalong na magtatag ng hindi bababa sa 21 katulad na pasilidad sa buong lungsod sa kondisyon na natukoy ang mga angkop na puwang para sa mga kagamitan. Ang lungsod ay nagdaraos din ng regular na sustainability fair sa Central Business District upang hikayatin ang tamang turnover ng mga elektroniko at recyclable na materyales. Layunin ng patuloy na pagsisikap na maibalik ang kaayusan at kaligtasan sa infrastruktura ng Baguio upang matiyak na manatiling protektado ang mga residente mula sa epekto ng matinding panahon. Why, thank you. Alas 10:34 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Press dinner shooting suspect inakusahan ng murder try. Round 1. Lady, go! Si Col Thomas Allen ang suspect sa pamamaril noong Sabado ng gabi sa White House Correspondents Association dinner ay inakusahan noong Lunes ng pagtatangkang patayin si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Noong Lunes, sinabi ni Allen ang kanyang unang pagharap sa korte sa US District Court para sa District of Columbia mula nang maganap ang pamamaril. Siya ay inakusahan ng 3 kriminal na kaso katulad ng pagtatangkang patayin ang Pangulo, transportasyon ng mga armas sa pagitan ng mga estado at paglabas ng baril sa panahon ng marahas na krimen. Sinabi ng taga-usig na si Allen ay may dalang 12 gauge pump action shotgun at isang 38 caliber pistol at may dalang 3 kutsilyo at iba pang mapanganib na parapernalya ng arestuin. Siya iniulat ng CNBC.
Ayon sa mga otoridad ng pagkapatupad ng batas, si Allen, 31 taon, ay naglakbay mula California patungong Washington DC. Sakay ng tren at nag-check-in sa Washington Hotel sa may dalang mga armas bago ang pag-atake. Pagdadala umano si Allen o nagpadala umano si Allen ng isang email sa kanyang mga kamag-anak bago ang pamamaril, kung saan isinulat niya na ang mga ospital ng Administrasyong Trump ay mga target na inuuna mula sa pinakamataas na ranggo hanggang sa pinakamababang ranggo. Isinulat din niya na naglalakad ako na may maraming armas at walang isang tao doon ang nag-iisip na posibilidad na maaari akong maging banta. Ipinakita sa live footage ng pangyayari na tinangka ng suspect na sumugod sa security checkpoint at nakipagpalitan ng putok sa mga tagapagpatupad ng batas. Isang opisyal ng US Secret Service ang nasugatan sa insidente ng pamamaril. Si Trump First Lady Melania Trump, Vice President J.D. Vance at lahat ng miyembro ng gabinete ay inilikas mula sa hapunan pagkatapos ng pamamaril. Nakita ang mga dumalo sa live broadcast na nag-iikot sa kanilang mga mesa at nagtatago. Hindi nagtagal matapos ang insidente sa seguridad, isinulat ng tagapagsalita ng US Secret Service na si Anthony Guglielmi sa sinasiyasat na ahensya ang isang insidente ng pamamaril malapit sa pangunahing lugar ng screening na magnetometer sa hapunan sa pagkipag-ugnayan sa Metropolitan Police Department. Ang karahasan sa politika ay madalas na nangyayari sa Estados Unidos nitong mga nakaraang taon. Si Trump ay naging target ng maraming mga pagtatangka sa pagpatay at pagpabanta ng kamatayan sa panahon ng kanyang kampanya sa pagkapangulo at bilang pangulo. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang pagtatangka ng pagpatay noong Hulyo taong 2024 sa Butler, Pennsylvania, kung saan halos nakaligtas si Trump habang nangangampanya para sa pagkapangulo. Why, thank you. Yan mga kababayan, ang kabuuang mga balita. Mula naman dito sa buluwagan ng ating balitaan ni Studio 2 mula sa ating buting publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakapiling na mga kasado patroller upang magatid ng mahalagang mga balita sa panguna ni Kuyang Lando Luto, ang chief reporter ng Cavite ng Calabarzon area. Likewise, si Kuyang Don Robert, ang ating kasado patroller ng Mega Manila, si Kuyang John Santusidad ng Quezon City at marami pang iba. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at taga-panood ngayong araw ng Huwebes. At asahan po ninyo muli ako'y magbabalik sa araw ng bukas ganap sa official time ng ating palatuntunan, 8 hanggang 10 ng umaga. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga si Sister Maribel Remuyan ng Calapan City. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-Calapan City. Anyway, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mulit-muli, pansamantalang ako'y magpapaalam sa ating malaganap na palatuntunan. At syempre, bago po tayo magpaalam, binabati po natin ang isang mapagpalang umaga po si Brother Joel Mendoza ng Block 4, Calapan City. Yan, siya po ay nalalapit na pong magbiyahe patungong Italia o sa Mayo. Yan, talaga ilang araw na lamang po ang kanyang ilalagi po rito sa Pilipinas. Kaya Kuyang Joel Mendoza and family, magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga taong nagmamahal sa inyo at sa mga taong minamahal nyo rin. Kaya good luck po sa inyong pagbiyahe ho, ha?
patungong Italy ho sa ngayong Abril. Kaya sabi nga po medyo napahaba po yung inyong bakasyon dito sa atin sa bansang Pilipinas. Kaya medyo napahaba, maganda rin naman po ang nangyari at noong mahal na araw, nagkasama-sama po tayo dyan sa bundok o dyan sa Sagrada Familia Yungib ni Saint Benedict. Likewise, sa mga church po diyan sa Mindoro, kaya napakalaki po ng bagay na tayo ay nagkasama-sama sa isang paniniwala at pananalig. Kaya pinasalamatan ko po ang buong kapunuan ho ng KPP Divine Healing sa kanilang mabuting pagtanggap po para sa ating lahat at wala sawang sila ay nagpe-pray para sa atin, lalo na po sa ating mga kalusugan. Anyway, ang lahat po ng ating mga kababayan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at mga informasyon. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating Station Manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindo rinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acevera Namuko. Nagpupugay ng isang mapagpalang araw ngayong araw ng Huwebes, Abril at 30, katapusan na po ng buwan ng Abril. Sabi ngay, welcome month of May. Yan, maraming salamat po at muli akong magbabalik sa araw ng bukas. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda Namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya. Protector, when Espino Lawson. News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Pagkatok itima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado mo, trusting service, CBS, RMN. Balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Ang team namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pagkatok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.